Nakatayo si Bai sa tabi niya, at sa isang sandali, ang lahat ay pakiramdam ay pamilyar at nakakaaliw. Hindi pa niya napagtanto ito, ngunit nahuli siya sa isang ilusyon na ginawa ni Mechanthot. Casual, nagsimulang magsalita si Bai kay Hoyes. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga metodo na itinuro niya sa kanya upang kontrolin ang pagnanais. Hindi maiwasan ni Bai na banggitin kung gaano kahusay ang mga ito, lalo na pagdating sa succubus na kanyang hinarap sa misyon na ito. Hindi siya nagdulot ng tunay na banta sa kanya sa lahat, salamat sa mga turo na ipinamana ni Hoyes. Si Hoyes, nakaupo ng maganda, nakangiti ng may pagkaalam. Mayroong isang kislap sa kanyang mga mata habang ipinapaliwanag niya na ang metodo na itinuro niya ay partikular na dinisenyo upang kontrahin ang mga nilalang tulad ni Mechanthot, ang Goddess of the Seer. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang kamanghamanghang kwento tungkol sa succubus, nagpapakita ng isang nakakagulat na panig sa kanya. Ipinaliwanag ni Hoyes na nang unang mana ni Mechanthot ang kapangyarihan ng pagnanais, matagal na niyang hinangaan ang isang tao na matagal na niyang hinanggad. Nang ang tao na ito ay sa wakas ay nahulog sa ilalim ng kanyang pang-akit, ang kanilang pagnanais ay kumonsumo sa kanila ng lubusan. Ginawa nila ang isang tanga sa kanilang sarili, nagmamakaawa para sa pagmamahal sa harap niya, at ang resulta ay ang mga pag-asa ni Mechanthot para sa opposite sex ay nasira. Ang pagkadismaya na ito ay naging isang turning point para sa kanya. Mula noon, bawat oras na nakakita si Mechanthot ng isang taong hinanggad niya, pinakawalan niya ang kanyang buong pang-akit upang subukan ang kanilang kalooban. Ayon kay Hoyes, napakailan ang nakarating sa pagsubok na ito ng walang dalos. Si Bai ay nagulat sa kwento. Palagi niyang naisip ang Goddess of the Seer bilang isang nagkakalkala na manipulator, ngunit ngayon, nakikita niya siya sa isang bagong liwanag. Si Mechanthot, isang nilalang na kumokontrol sa lahat ng pagnanais, ay talagang isang inosente at puro na succubus, isang taong nasaktan ng sarili niyang mga pagnanais. Iniling niya ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Hindi ganap na maunawaan kung paanong ang isang makapangyarihan na nilalang ay maaaring maging ganito ka-vulnerable. Si Hoyes, sa isang ngiti na may pagkaalam, inaasar siya. Iminungkahi niya na kung isang araw si Bai ay mahuhulog sa ilalim ng pang-akit ni Mechanthot, maaari itong magdulot sa isang bagay na medyo interesante. Palaging nakikita ni Hoyes si Bai bilang isang taong hindi kailanman susuko sa sinuman, isang taong mas gugustuhin pang umalis kaysa magmakaawa para sa isang bagay. Nakikita niya ang kanyang paglaban na kamangha-mangha at nag-e-enjoy sa panunood sa kanya na nakikipagbuno sa sarili niyang mga paniniwala. Medyo depensibo, iginiit ni Bai na hindi siya tutol sa pagbigay, hindi lang sa isang taong tulad ni Mechanthot. Inamin niya na mananatili siyang tapat sa malakas at may kakayahan na mga tao tulad ni Hoyes. Tinanong siya ni Hoyes kung talaga niyang ibig sabihin iyon. Sumagot si Bai, syempre. Napagtanto ni Bai na hindi siya isang ilusyon at ang lahat ng ito ay isang trick ni Mechanthot nang sinusubukang sirain ang kanyang kalooban at papagsukuhan siya. Ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar at nagbalik si Bai sa reality. Tumanggi siyang sumuko sa kanyang pang-akit. Kahit na sinusubukan niya siyang akit ng walang pag-aatubili, sumalakay siya, ngunit madaling iniiwasan ni Mechanthot, ang kanyang mga galaw ay maganda at tuloy-tuloy. Siya ay higit pa sa isang magandang mukha. Siya ay isang nakamamatay na makapangyarihan na nilalang, at pinatunayan niya ito ng madali. Sa kanyang kamay, may hawak siya ng isang hunter's whip at sa isang mabilis na pag-indayog, ang whip ay bumabalot sa paligid ni Bai, pinahihinto siya sa kanyang mga track. Inaasar niya siya, sinasabi sa kanya na hindi niya siya kailanman matatalo. Nakaluhod sa harap niya, ipinangako niya na makikita niya ang tunay na kasiyahan lamang sa kanyang mga paa. Ang mapang-akit na tono sa kanyang boses ay nilayon upang sirain siya, ngunit tumanggi si Bai na yumuko. Sumagot siya ng matapang, nilinaw na sila ang gagawin nito sa kanyang paraan o mamatay siya. Hindi siya kailanman magmamakaawa para sa kasiyahan. Si Mechanthot, hindi natitinag ng kanyang paglaban, ngumingisi. Ipinangako niya na makikita kung gaano katagal niya kayang pigilan bago sa wakas sumuko sa kanyang kalooban. Casual siyang naglakad pabalik. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at mapang-akit. Pagkatapos ay umupo siya sa isang napakakulit na posisyon at sinabi kay Bai na napakalungkot niya at magiging maganda kung mayroong isang mabuting aso upang makipaglaro. Huminga si Bai ng malalim.
Ang whip ay humihigpit ng mas marami at mas marami sa paligid ng kanyang dibdib. Ang sakit ay patuloy na lumalaki na parang humuhukay ito sa kanya. Hindi lang ito sakit ngayon. Nagsisimula itong pakiramdam na may isang bagay na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ito ay nangangati ngayon sa pinakamasama na posibleng paraan. Napagtanto niya na ang bagay na ito ay hindi lang nananakit sa kanya. Sinusubukan din itong guluhin ang kanyang isip. Sa kabilang dulo ng whip, si Mechanthot ay umaakto na mapagmataas at nakakatakot. Dinilaan pa niya ang whip na parang ilang uri ng drama queen na nag-iisip na nakastar siya sa isang baluktot na love story. At syempre, hindi lang siya naglalaro. Naniniwala siya na ang whip na ito ay ang kanyang obra maestra. Ito ay pinalakas ng kanyang tinatawag na divine authority at dinisenyo upang kontrolin ang sinuman na nangangahas na makaramdam kahit isang bahagya ng raw emotion. Karaniwan, naging reyna siya ng cringe at bondage. Nanatiling kalmado si Bai, hindi siya nabasag sa ilalim ng pressure. Kahit na may masakit na whip na nakabalot sa kanya, inaasar niya siya tulad ng isang tunay na pro. Hindi siya humanga sa lahat, at nag-iisip na siya na kung ito ang kanyang malaking opening move, baka gusto niyang pag-isipan muli ang kanyang buong act bago niya siya bigyan ng isang 1-star review. Naglakad si Mechanthot palapit na umaakto na mapang-akit na parang nasa ilang uri siya ng murang romance drama. Sinubukan niya siyang insultuhan sa pagsasabi na napakaganda pa rin niya kahit pagkatapos ng lahat ng sakit na iyon. Kaya ngayon, plano niyang itataas ito ng kaunti. Lumapit siya ng labis at hinawakan ang kanyang baba, pagkatapos ay bigla na lang nagtanim ng isang halik sa kanyang mga labi. Oo, hindi lang siya isang villain, siya ay isang buong red flag factory. Ang halik na iyon ay gumugulo sa ulo ni Bai. Ang kanyang isip ay lumilihis sa kawalan na parang nahuhulog siya sa isang kakaibang dream world. Sa kawalan na iyon, nakita niya si Hoist na kalmadong nakaupo sa isang dining table. Si Bai ay lumulutang patungo sa kanya, nakatigil pa rin sa dream reality na ito. Si Hoist, tulad ng dati, ay nagbagsak ng ilang wisdom bombs. Inaalala niya sa kanya na okay lang na mag-relax minsan, ngunit lamang kung alam niya kung paano hilahin ang kanyang sarili pabalik kapag mahalaga na. Isang kislap ng starlight ang lumitaw sa kanyang kamay at nag-brush sa tabi niya. Instinctively, hinawakan niya ito. Ang lahat ay nag-click. Sa sandaling iyon, nagbalik si Bai sa reality. Ang hawak ng whip ni Mechanthot ay nawala ang kontrol sa kanya. Ang kanyang virus body armor ay nag-activate at ngayon, mukha siyang isang walking fortress. Ganap na nagulat si Mechanthot. Ang kanyang maliit na plano ay dapat sanang gawin siyang isang walang magawa na puppet, ngunit ngayon, nakatayo siya ng malakas, ganap na hindi naapektuhan ng kanyang murang mga tricks. Hindi siya makapaniwala rito, siya ay nasa ganap na meltdown mode. Ang kanyang tinatawag na pang-akit ay dapat sanang magpalaki sa kanyang mga biktima at papalimutin sa kanila kung paano lumaban. Ngunit si Bai ay ibang klase ang pagkakagawa. Binasag lang niya ang kanyang kontrol na parang gawa ito sa papel. Bago siya makapag-react, nawala siya. Pagkatapos ay muling lumitaw siya sa likod niya ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang kumurap. Ang kanyang virus armor ay may matalim na mga kuko at tinusok nila siya ng walang awa. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa sakit, umiiyak tungkol sa kung gaano karaming mga spikes ang nasa kanyang katawan. Baka sa susunod, dapat siyang mag-isip 2 beses bago subukan na akit ang isang lalaki na literal na nagsusuot ng sakit tulad ng armor. Binuhat ni Bai siya at tumalon sa kama sa likod nila. Sa puntong ito, tapos na siyang maglaro ng mabuti. Nagpasya siyang hayaan ang lalaki sa ibaba na gumawa ng lahat ng pagsasalita mula dito. Oras na para sa ilang well-deserved na parusa. Si Mechanthot ay nakahiga ng flat sa kanyang tiyan, nakulong sa ilalim ng hindi matitinag na hawak ni Bai. Ang kanyang mga limb ay hindi gumagalaw, at ang kanyang pagmamataas ay ngayon ay kasing pasa ng kanyang katawan. Sinubukan niyang mag-isip ng isang paraan palabas, at ang kanyang isip ay nagmamadali sa pinakamadali na solusyon, patayin siya. Ang kanyang nakamamatay na buntot ay tumaas, matalim at nagniningning, handa na sugulin siya mula sa likod. Ngunit may isang bagay ang nagpahinto sa kanya. Sa isang pagkakataon, pag-aatubili ang gumagapang sa loob. Ang lalaki na ito, hindi tulad ng lahat ng iba, ay hindi pa nahuhulog sa ilalim ng kanyang spell. Iyon ang una.
Nagsisimula siyang magtaka, dapat ba talaga niyang patayin ang tanging tao na nagawang labanan ang kanyang overwhelming charm? Ang uri ng hamon na iyon ay bihira, at alam niya ito. Agad na napansin ni Bai ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya umaatake. Ang kanyang buntot ay bumababa sa halip na sumalakay. Hindi niya sinasayang ang oportunidad dahil umurong siya. Nagpasya siyang tapusin ang round na ito ng may buong puwersa. Walang pagpipigil para sa isang taong sinubukan lang siyang saksakin sa likod. Literal, sumuko si Mechanthot, inaamin na ito ay isang projection lamang at hindi ang kanyang tunay na sarili. Ngayon, mas interesado siya sa panunood kay Bai na umiikot sa kabaliwan. Ang huling pagsubok at Agars 3 araw ang lumipas at ang parehong kama na dating isang larangan ng digmaan ay ngayon ay may hawak ng 2 ganap na napagod na mandirigma. Parehong si Bai at Mechanthot ay nakahiga ng flat, halos hindi makahinga. Ang katahimikan ang nagsasabi sa lahat. Nag-iisip si Bai tungkol sa nakakabaliw na labanan na mayroon sila. Hindi ito madali, hindi kahit para sa isang taong tulad niya. Isang system message ang lumabas. Nalinis ni Bai ang 437th floor. Walang backtracking sa pagkakataong ito, 21 save points ang ginamit, ngunit ang tagumpay ay kanya pa rin. Kalmado siyang pumili ng isang hour recovery window bago tumungo muli. Tumayo siya ng tuwid at nag-iisip tungkol sa kanyang paglalakbay. Ang Minotaur, Hydra, Golden Wolf, ang Undead, at ngayon ang lovely Demon Queen na ito. Nalinis na niya ang 5 makapangyarihan na Diyos. Bawat isa sa kanila ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na natatangi, isang bagay na kapaki-pakinabang sa labanan. Ngunit kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod ay misteryo pa rin. Ang ika-6 na pagsubok ay maaaring anuman. Malayo sa tunay na abis sa parehong 4037th floor, ang tunay na Mechanthot ay nakahiga sa kanyang marangya na kama. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan at ang pangalan ni Bai ay dumulas mula sa kanyang mga labi. Isa sa kanyang mga lingkod ang humingi ng mga utos, ngunit hindi sumagot si Mechanthot agad. Nagsimula siyang magbalik tanaw. Ang projection na iyon ay nagkaroon ng karanasan. Sa unang pagkakataon, nakakuha siya ng isang lasa ng kung ano ang pakiramdam na malampasan. Hindi sa brute strength, kundi sa purong willpower at mental dominance. Ito ay halos nakakahumaling. Dahan-dahan siyang bumangon at nakakuha ng isang wild idea. Baka dapat siyang pumunta sa 500th floor at patayin ang susunod na halimaw na naghihintay kay Bai. Kung gagawin niya iyon, kaya niya siyang tulungan na sumulong at pagkatapos ay harapin siya muli sa isang mas mataas na level. Baka lang, makaramdam siya ng kilig muli. Ngunit ang kanyang matapang na mga kaisipan ay nabasag sa sandali na naalala niya kung sino ang nagbabantay sa 500th floor, ang Lord of Eternal Night. Ang lalaki na iyon ay hindi lang mapanganib, siya ay nakakatakot. Kahit si Mechanthot sa lahat ng kanyang peking charm at over-the-top confidence ay alam na hindi siya tatagal ng 5 segundo laban sa halimaw na iyon. Bumantong hininga siya, inaamin na ang pagkatalo bago pa man subukan. Lahat ng malaking usapan na iyon, umuurong lamang sa unang tunay na hamon. Tunay na angkop para sa isang taong nag-iisip na sexy ang pagdila sa isang whip. Isang pagkadismaya. Maya-maya, sa 500th floor ng Abyss, sa wakas ay dumating si Bai sa huling yugto ng mga pagsubok. Tumingin siya sa itaas at nakita ang kanyang pangwakas na kalaban, ang Lord of Eternal Night, si Agars, nakaupo tulad ng isang boss sa ibabaw ng isang bangin, umaakto na parang pag-aari niya ang buong lugar. Si Bai, nakatayo sa ibaba, nakatingin sa kanya nang walang bahid ng takot. Si Agars, nakasuot ng karaniwang over-the-top Demon Royalty fashion, sinusubukan na tunog dramatic at misteryoso. Nagsasalita siya na parang nagbabasa siya mula sa isang script, idineklara na ang paglalakbay ni Bai ay dapat sanang magtapos dito. Ayon sa kanya, si Bai ay maaaring nakarating ng malayo, ngunit hindi siya kailanman magiging isang alamat. Classic villain behavior na puno ng malalaking salita at zero results. Pagkatapos ay kinumpirma ito ng sistema. Ang lalaki na ito ay talaga ang Lord of Eternal Night. Agars Level 10. Ang pinakamalakas sa malalakas, ngunit kakaiba, walang espesyal na mga kondisyon upang linisin ang palapag na ito. Iyon lamang ay pakiramdam ay kaina-hinala. Si Bai, malinaw na hindi sa mood para sa theater performance na ito, ay ngumiti lang.
Hindi siya narito upang makipag-usap. Tumalon siya sa hangin, nagpaplano na tapusin ang laban mabilis at magpatuloy. Ngunit sa sandaling gumawa siya ng kanyang galaw, nawala si Agars sa manipis na hangin. Hindi man lang isang puff ng usok, wala na lang. Ngayon, bastos lang iyon. Agad na nagpalit si Bai sa hunter mode. Inaktibo niya ang heat tracking, sinubukan na gamitin ang psychic vision, at nagkalat pa ng isang bungkos ng nakamamatay na mga virus. Lahat mula sa influenza hanggang pneumonia hanggang sa mental worm variant. Ang buong larangan ng digmaan ay nagiging isang biohazard zone. Umakyat siya sa bangin upang makakuha ng isang mas mahusay na tanaw. Wala pa ring tanda ni Agars, hindi man lang isang anino. Ang kanyang mga heat sensors ay hindi makakakuha ng anuman sa makapal na kadiliman na ito. Nabigo rin ang psychic vision. Ang lahat ay tila dinisenyo upang harangan ang kanyang detection. Alam ni Bai kung ano ang ibig sabihin nito. Malamang, kailangan niyang mamatay ng ilang beses para lang alamin kung paano talunin ang lalaki na ito. Wala, nagsisimula itong pakiramdam tulad ng isang napakahaba na loading screen. Pagkatapos bigla na lang, isang system message ang lumabas. Nalinis ang 500th floor. Recovery time selection available. Nakatayo si Bai doon naguguluhan. Iyon na, walang labanan, walang pinsala. At nalinis lang niya ang palapag. Hindi ito nagkakaroon ng kahulugan. Nagsimula siyang magtaka kung ito ay ilang uri ng bitag. Hindi kailanman naging ganito kadali ang mga bagay noon. May isang bagay na talagang mabaho at hindi lang ang viral cloud na kumalat niya kanina. Si Agars, samantala, ay nakaupo sa ibang bangin sa likod ni Bai, nakatingin kay Bai. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.